Hello guys! Kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Lumabas na yung result ng language exam ko or self-pip exam ko. So, dun sa mga hindi nakakaalam, nag-retake pala ako ng self-pip last week, Sabado. Mga 12 ng hapon. Ano ang reason ko? Ba't ako nag-retake? Kasi gusto ko ma-maximize yung score. Sa akin tier 3 ako, 'di ba? So ang requirement lang guys is CLB 5. Yung first take ko nasa overall score ko is CLB 9 na. So para sa akin mataas na 'yon, yung ganung level. Pero nga sabi nga ni Leslie, kung may itataas pa, mag-retake ka. So kaya ako nag-retake guys nung self-pip last week. Dun sa nakaraang vlog din natin guys, nasabi ko din na after exam sobrang hirap ng reading guys. So mahirap yung reading, tapos yung listening, tapos yung speaking, tapos writing, kumbaga. Sobrang anong level ng hirap ng English na yun, yung reading. Hindi siya normal eh. Sabi ko nga doon sa kabilang vlog, parang nagbasa ka ng academic journal, kumbaga. Kung hindi ka sanay magbasa ng academic journal or yung mga published paper guys, or tagal mo nang wala sa school, kumbaga, sobrang hirap para sa akin. So yung nakita nyo naman yung comment ko nung after ng exam, sinabi ko agad ang hirap. Yun agad ang comment ko sa reading. At ine-expect ko guys na parang nasa CLB 6 na lang yung reading ko, kumbaga. Ganun yung in-expect kong grade. Pero yun nga, masaya tayo kasi nga yung second attempt natin sa self-pip nag-improve. Yun naman yung aim namin ni Leslie, mag-improve overall yung score ko, kumbaga, sa language exam. Nung first take ko kasi, so yung listening muna, 'di ba? Pag mag-exam kasi kayo ng self-pip guys, listening muna, tapos reading, writing, speaking. So lahat yung 4 exam na yon is around 4 hours, mga ganyan. 3 to 4 hours. Depende kasi kung i-skip mo or whatsoever. Pero yun yung average ng exam, 4 hours. So para kang nag-board exam ng ganun katagal. So para sa, ewan ko para sa akin, pag nag-exam ako ng ganun katagal, una sa lahat, parang naka-brain dead siya. Masakit sa ulo, masakit sa likod. Siyempre hindi tayo sanay umupo ng 4 hours na ganun. Saka tuloy-tuloy pa. So talagang sulit yung yung exam mo. Magkano nga yung self-pip? Parang 300 something yung binayaran namin plus tax. Pero ang naririnig ko kasi guys, ang sabi nila, mas madali yung self-pip compared sa IELTS. Pero mas madali daw yung PTE compared sa self-pip. Yun ang naririnig ko. Tapos yung PTE is yung Pearson something. Yung PTE ang sabi parang 2 hours lang compared sa self-pip na 3 hours. Almost kalahati guys yung difference ng time. Parang tinitignan ko yung, kasi may practice exam, 'di ba? Parang mas madali nga siya yung speaking nila, yung writing, kumbaga, sa PTE. Pero syempre sanay na nag-second attempt na tayo sa self-pip kumbaga. Ano ba yung result nung first take ko? Doon sa listening ko guys, ang score ko doon is 10. So 10 ang score ko doon sa listening. Sa writing ko, sa listening ko 10, sa reading ko 9. Yung first attempt ko 10, 9. Tapos yung writing and speaking ko, first exam ko is 8-8. So 10, 9, 8-8. Ang CLB score nun is nasa 9.
Tama, CLB 9. Kumbaga, ang aim talaga natin guys, doon sa second attempt natin is para lang tumaas yung score natin, ma-maximize natin yung language ng English. Kaya ako nag second take, hindi dahil bumagsak ako, hindi ko naabot yung required na CLB level 5. Kasi pag pumasok ka sa express entry, pipili ka kasi tatlong pathway yun eh. So express entry, federal skilled, or CAC. So pag federal skilled ka, ang minimum requirement is CLB 7. Dapat 7 ka sa lahat. Pag Canadian experience class, dyan na magdi-differ. Like ang nabasa ko is pag tier 2 and 3 ka, ang required na level mo lang is CLB 5. Pag 0 to 1 is CLB 7. So pag trade skill, which is hindi naman tayo doon, alam ko CLB 5 lang din yata. CLB 5. Tapos pag mga provincial nominee guys, depende sa province, pero ang alam ko minimum lang din CLB 5 lang din ang requirement nila pagdating dyan sa mga provincial nominee na yan. Kung ako lang masusunod guys, hindi na ako mag-retake eh. Kontento na ako sa first attempt ko. Pero syempre, tama naman yung stand ni Leslie na habang maitataas pa, mag-take ka na mag-take. Kasi yun kasi yung nakaka-pressure guys, na yung first take mo ng self-pip, kita niyo ba si Austin? Ang gusto mo kasing level nung self-pip na yon is ipasa lang, kumbaga yung required na CLB para maka-create ka ng profile mo. Pero kasi yung second attempt mo guys, mas elevated na yung yung kailangan mo, kasi nga kailangan mas mataas dun sa first attempt mo, which is 10,988. Kailangan umangat ka. Kasi kundi sayang yung 300, di ba? Yun naman yung point ni Leslie. Although hindi ako pressure ni Leslie na kailangan ganito, basta do your best. Pero syempre sa akin added pressure yun. Kailangan mas mataas yung makuha kong grade, kumbaga, sa second attempt ko. So guys, yung second attempt ko, ang nakuha kong score sa listening is nasa 10. So na-maintain ko. Yung reading ko, nag-10 na. 10. So nag-improve na. Yung writing ko, 9. Nag-improve na din. Tapos yung speaking ko, 8. Yun ang di nag-improve. Na-maintain ko lang. Yun ang ang nangyari sa second take ko. So CLB CLB 9 pa rin. Well, ganun talaga, I did my best. Pero ako guys, yung taong malas sa exam eh. Hindi ako swerte sa mga exam na yan. Mas gusto ko pa yung nag-aaral ako. I love learning, pero ayoko yung nag-e-exam, mga ganyan. Hindi ko talaga trip. Mas gusto ko yung group discussion, project, capstone, mga ganyan, paper, publish, thesis. Yan ang gusto ko. Hindi ko strength yung nag-e-exam guys. May talaga ako. Yan ang strength ni Leslie. May ibang tao kasi yan ang strength. Ako hindi ko strength yan, hindi ko kaya. Although kaya ko naman, kaso hindi yan yung strength ko. Kung pagpipiliin ako capstone or project or exam, hindi ako magdadalawang isip project kasi kontrolado ko yung oras ko. May enough time, di ba? Kasi ang nakakasar sa exam is yung preparation mo. Tapos yung yung mismong exam. Tulog na si Austin, oh. Kasi guys, nilakasan ko yung aircon. So added pressure yun, yung preparation mo. Plus yung ang tawag doon, yung actual exam, nakakakaba yun. Yun yung inaalala ko. O tapos na exam, ano nang mangyayari? Ano nang balak? Siyempre, yung express entry profile natin guys, nag-improve siya ng ilang points? 10 points. So umangat lang ng isa, na-maintain ko yung listening ko, so umangat konti yung reading saka writing ko guys.
ang score na nakuha ko is nag-additional points siya sa pool express entry profile, 10 points. Bang taas. Guys, ganun yung diskarte mo pag gusto mong mag-Canada, i-maximize mo yung score sa language. Kasi yun na lang yung ano mo eh. Yun yung pinakamabilis na mapapataas mo yung score mo aside from work experience, paghihintay ka ng 1 year, or kung magma-masters ka, hindi naman madali yun, like 1 year pa rin naman yun o 2 years. Medyo matagal din talaga. So ano nang nangyari? Anong nang diskarte namin ni Leslie? Teka lang. So ang sinabi ko sa kanya, yung speaking na yan, confident ako na mas mataas or mas maganda yung performance ko nung speaking ko nung second attempt. Kaya kung ako, sabi ko, i-challenge ko yung writing, yung speaking na 8. Ako, i-challenge ko. Kasi nga, may baseline ako ng performance ko eh. Kasi guys, malalaman mo naman yan eh kung ano yung performance mo nung first take. Sabi ko kay Leslie, sure ako mas mataas ang performance ko nung nag-second attempt ako overall sa lahat. Lalo na sa speaking. Yung speaking di gumalaw, 8. Confident ako na mas maganda yung performance ko nung second take ko. Kaya sabi ko sa kanya, i-challenge na natin yung speaking. 'Di ba? Tapos sabi ko sa kanya, it doesn't make sense na i-challenge ko yung listening and reading kasi nga max na yun eh, max score na yun kasi sa express entry guys, 10 to 12 max score na yun. Diyan na si Leslie guys. Balik tayo sa topic. Challenge namin yung speaking. Kasi sa listening sa reading max na yun, 10 to 12 yun na yung max score sa CLPIP. So yung writing saka yung speaking, yun yung challenge namin. So pag magta-challenge ka kasi $55. So 110 yung dalawa. Kasi nga although masaya ako dun sa writing, pag challenge mo kasi yun, it's either pantay lang, 'di ba? It's either remain sa 9 or tataas. So 50-50 chance lang yun kung tataas o bababa. Sabi ko kay Leslie, paano pag tumaas yung writing ko or speaking, 'di ba? Pag tumaas, i-refund nila yung challenge. So pag successful yung challenge mo, i-refund nila. So sa akin, sabi ko, issue pa ba yung $110 plus tax para sa permanent resident natin? Sabi ko, hindi yan issue. 110 plus tax. Sabi mo 120 para sa permanent resident? No way. Hindi siya acceptable sa akin. So sabi ko, challenge din natin yung speaking sa writing kasi 50-50 chance lang naman eh. Saka nababasa ko sa internet guys. Mataas yung possibility, di ba? Mataas yung possibility na tataas. So nandun tayo hindi tayo maasa. Pero pag tumaas, edi masaya kaming dalawa. Wala namang masama doon. Nagbayad, i-refund pa. Kahit nga kung dalawa ang tumaas doon, di masaya. Kahit isa, masaya pa rin. Kasi nga max score pa rin yun dapat. Pero mas gusto ko tumaas yung dalawa. Siyempre pagdadasal din natin yan. So yun yung ganap sa exam ko, sa result ng exam ko guys. Hindi tayo kasing galing ng asawa natin, or meron kasi magaling talaga sa English. Mahirap din talaga. So talagang katulad ko, hindi naman ako magaling talaga sa English. Hindi mo talaga native. Mahirap talaga. Kahit nasa Pilipinas ka, sabihin mo mag-exam ka ng Tagalog exam, mahirap pa din. Mahirap. Hindi mo mataten yun. Kahit native language mo, sigurado ako dyan. Kasi pag nagtagalog ka, malalalim yung words eh. Malilito ka. Kumbaga, may advanced na Tagalog, di ba? So, yun lang. Same lang din sa English. Pero ang masaya pa rin tayo, at least paano, na-increase natin yung score natin. So, yun lang guys. Bukas pala sa Friday. Saan tayo punta? Punta kami sa Rib Fest. Iba-vlog ko. Siyempre, sasama natin si Austin.
Tara guys, peace. Bye Austin, Austin. Bye bye Austin.